The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Then they came to Capernaum, and on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Laudetur Jesus Christus. Semper Laudetur. Again, for your information, we are trying to promote this acclamation of the name of Jesus. Ito pong Praise be Jesus Christ, now and forever, is an ancient greeting of the Christians, proclaiming and honoring the name of Jesus, the name above every other name, the name most powerful and most authoritative among other names. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Meron pong isang nagpunta sa atin dito na isang elderly na natatakot siya sapagkat parang ang pakiramdam niya, the demon always attacks her. Lagi siyang ina-attack ng devil, kaya lagi siyang natatakot. So I tried to talk her out of it and investigate kung anong dahilan. Is this a case of possession? Is this a case of infestation in the house or whatnot? At napag-alaman ko na kaya pala siya laging may mga napapanaginipang demonyo, lagi siyang may mga nakikita, mga devil sa paligid niya, kasi lagi siyang nanonood ng YouTube. At yung napupuntahan niyang mga site ay yung mga doomsday YouTube channels. At dahil yon ang kanyang pinapanood araw at gabi, kaya ang pakiramdam niya ay laging may demonyo sa tabi niya. Napakaraming mga YouTube channels na gano'n ang content about the devil, about the end of the world, about this and that. At ang biktima po nila madalas ay ang mga senior. Pakitingnan nga ang katabi ninyo. Ano ba pinapanood sa YouTube niyan, ha? Kaya ang sabi ko sa caregiver niya, pag si Lola nagsimulang manood ng mga kung ano-anong mga content about the devil and Satan, patayin mo na agad. O kaya ilipat nyo na agad. Ilipat mo na agad sa Santa Maria Goretti para ang makita niya ay mukha ni Father. Mas lalong mukhang demonyo din. No? Kaya, ayan. So, napakarami ho niyan. Hindi lang ho isa. Hindi lang ho isa, kung hindi maraming beses na people come to me and they ask me to perform an exorcism. Of course, there are valid, legit demonic possessions. Meron naman po talaga. And we need an exorcist for that. But by and large, too often, maraming beses, mga pagkakataon na kaya naman ho tayo parang may sapi o kaya yung mga kapamilya natin ay tinuturingan natin na may mga possession, demonic possession, kasi nga kung ano-anong mga content
na kinokonsume nila, kung kani-kaninong mga salita ang pinakikinggan nila. And so I told this old lady, Mami, pagka kayo'y natatakot na parang nandyan yung devil sa tabi ninyo, always say this word, praised be Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. Praised be Jesus Christ. Kasi sabi ko sa kanya, takot ang demonyo sa pangalan ni Jesus. And to all of you also, to our online parishioners who are with us and all of you who are here, yes, there are moments in our life that we can be overwhelmed and overcome by fear. Not just by some devil around us, but by some fear in our hearts, inflicted by our problems in life. Maraming beses tayo po'y natatakot pagka naramdaman natin na parang antindi ng problema, mentally and psychologically, emotionally, and we are afraid because there is some diagnosis that we don't like to hear, and we are afraid of knowing our sickness. Maraming beses po yung mga tao natatakot dahil ang tingin nila, malakas ang demonyo, malakas si Satanas, at natatalo na sila. Not just elderly, but even for the young people, so many of them, they think that around them and inside them, there is a voice that tells them, do this and do that, telling them to do bad things. Si Padre Pio po, araw-araw, nakikipagtunggalian siya sa demonyo. Padre Pio would always be attacked by Satan, by the devil every day, even in confession, even as he wakes up or as he sleeps. And Padre Pio would always defeat the devil by invoking the mighty name of Jesus. He is the prophet foretold in the first reading, and he is the prophet that expelled the devil in the synagogue, in a man who was being possessed by an unclean spirit. He is the word. He is the name that is most powerful. Kaya po sa atin na maraming mga kinakatakutan sa buhay, cling to the name of Jesus. And I taught you also this Jesus prayer, this beautiful and powerful prayer of Jesus. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Pag natatakot po kayo, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Call on the name of Jesus. The Pharisees were all amazed by what he could do. And the people were also wondering, what power has he? What authority does he have compared to the other preachers and teachers? So ito po yung nangyari sa ebanghelyo natin ngayon. Si Jesus ay nasa Capernaum, nasa sinagoga, nagtuturo siya sa mga tao, and somebody was brought to him, and he expelled the devil, the unclean spirit in this man. And people were all amazed. What is different with him? Anong meron sa kanya? Anong kakaiba sa kanya? At ang sagot sa atin ay, sabagat siyang anak ng Diyos. Sabagat ang kanyang pangalan ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa mga deboto halimbawa ng Nazareno, yun din ang sinasabi ko sa kanila. Lagi nyo lang babanggitin poong Jesus Nazareno. Jesus the Nazarene. That is most powerful. Kasi yun ang sinabi ng demonyo sa ating ebanghelyo ngayon. Nung nakita ni Jesus yung inaalihan ng demonyo, pinaalayas niya ang demonyo, kaya ang sabi ng demonyo sa kanya, what have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? Even the evil one recognizes Jesus of Nazareth. Sa Pilipino, Jesus Nazareno. Yun po ang pangalang kilala ng demonyo. At yun ang kinakatakutan niya. At sa buhay natin, yun din ang panabla, pantalo natin sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng takot sa puso. Jesus of Nazareth, Son of God, have mercy on me.
Bago po mag-operation, marami pong dumadalaw po dito sa atin. Before they go to Manila Doctors, Manila Medical, or PGH, madalas po dinadaan muna nila dito yung mga due for operation, due for consultation, and etc. Yung mga may sakit. And this one, I think, I tell them all the time, Jesus is more powerful than your sickness. Before you go to that operation table, bago ka lagyan ng anesthesia, call on the name of Jesus, Jesus of Nazareth, Jesus, Son of God, have mercy on me. I will not be afraid. Nung pong namamatay na yung aking nanay at tatay, yun po ang payo ko sa kanila. Habang naghihingalo sila, ang binubulong ko sa kanila, call on Jesus, Mama. Call on Jesus. Jesus is more powerful. And Jesus can take away your fear. He is the Word that is most powerful. Yun po yung pinagdiriwang natin sa linggong ito. Sunday of the Word of God refers to the name of Jesus. Yeshua, Jesus, Son of God. Jesus who saves us. Kaya po pakitingnan nga mga katabi natin, pakitanong, natatakot ka ba? Sa anumang bagay, call on the name of Jesus. Call on the name of Jesus. Jesus, Son of God, have mercy on me. Jesus of Nazareth, you are more powerful than this hardship, than this problem. Jesus. Yun po yung susi, mga kapatid. Di nyo natin kailangan ng psychiatrist, na psychologist. Well, we do. For some cases, we do. And yes, we have to refer them to psychiatrists, psychologists, therapists, and yes, exorcists if the need arises. But every day, we can conquer all our fears with the mighty name of Jesus. Just say Jesus. Mawawala yung takot mo. Amen? Yan. So sa lahat sa inyo, mga bata, pag natatakot kayo, kala nyo may multo dahil madilim, you just say, Jesus. Mawawala na yan. Sa mga may sakit, bago kayo magpunta ng operation, you just say, Jesus. Mawawala po yung takot. Whatever circumstances of life we may be in, the Word is the performative Word. Yung salita ni Jesus, hindi lang salitang nagpapahayag, salitang nagpapalakas din ng loob, salitang nagpapaalis ng takot, salitang nagpapagaling, salitang nagbibigay ng pag-asa. So on this Sunday of the Word of God, we acclaim once again, praised be Jesus Christ. Now and forever. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating banal na misa ngayong umaga. Maraming salamat sa mga visitors and pilgrims po natin. We have some guests na all the way from other countries and yet they are here with us. So maraming salamat. At si brother, I would like to acknowledge yung meron pong parishioner tayo na nagawa ng isang beautiful diagram of the story of the Bible. We will reproduce it and we will give it to you. Siya lang po gumawa nito and then it's all very good para sa mga bata lalo. So brother, thank you. Thank you for that initiative. And later, today is the Sunday of the Word of God and it's beautiful that there are some of you who really are into the Word of God, who study the Bible seriously, and I would like to invite all of you also to get a copy of your Bible. Sana lahat po tayo may Bible, and I will try to give you also some Bible studies and encounters every Saturday. Yan, para mas maintindihan natin ang salita ng Diyos. So, muli, maraming salamat sa atin po mga online parishioners. Thank you for praying with us. Pasensya na po for the past week. Tayo po ay laging delayed kasi as I have announced, nandito po sa atin yung mga minamahal nating bishop. Nakita nyo naman sila kanina, no? Itong mga nagsimba ngayong 7. So, tomorrow will be their last day, but we will be back to our original schedule because they will have their Mass in Quiapo tomorrow. So, let us pray for the meeting of our bishops. Dito lang po sila nagbi-meeting sa likod natin. So, we pray for them kasi napakahalaga ng kanilang mga pinag-uusapan. Dahil maraming mga bata ngayon, may I invite all the children to come forward for the blessing of children.
dapat last week ito, pero yes, we can pray for the children who are here. And Santa Maria Goretti would be very happy that there are many children coming to her church. No? Ang simbahan natin ay simbahan ni Santa Maria Goretti, kaya mga bata, kayo din ay welcome. At katulad ni Maria Goretti, the Lord also wants to bless you. Yan, yung mga kids, tinan mo, mas maraming bata sa misa natin ngayon. No? Sige, yung mga nasa likod. Yan. Let us pray for the children. Lord, I ask you to bless these children before you. Protect them always and provide for their needs. May they grow in age and wisdom, in grace and knowledge. May they always be given the love that they deserve in their homes. I ask you to shower upon them the love and care of their family. And may our loving God always bless you, our dear children. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga kids, mga bata. So every Sunday, nandito kayo. Let us always pray together. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.